Hi, Kuyang Sirs and ating sis. Kuyang Robert Saluta at Exo Armoring Company Inc. located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. So let's check the new delivery of Exo Armoring, the Toyota Land Cruiser ZX. Ginawa ko nila dito assault rifle protection. This car is for delivery. So silipin natin kung ano ang mga features po nito, kung meron mang dinagdag na mga ibang accessories. But this is assault rifle protection. Okay, let's go. So silipin natin. Ito this is a brand new car. So bagong-bago yung kotse, straight from casa na dinalang customer natin dito for armoring. So this is assault rifle protection. Sabi ko nga kanina, so paandarin natin at tingnan ulit natin kung ano yung mga features nito. Well, assault rifles, always we discuss na laging same din po yung mga specs nito. But syempre, we always inform you na kung ano yung laging meron tayo sa ginagawa natin. Mga kuyang sirs and natin sis, nandito tayo sa loob ng isang sasakyan na Land Cruiser na in-arbor ni Exo as assault rifle protection. Explain ko ulit kung ano yung mga sa assault. Lagi ko natin in-explain yan tuwing mabablog po tayo. So ito po is around 41 mm po yung kapal ng salamin natin. Lahat po yan, hanggang likod, side, doors, everything, assault rifle. Ngayon po, dito po sa ating roof po, we use 3mm steel. Kasi wala naman puputok sa atin dito ng direct hit. So yung 3mm steel designed sa 60-degree angle ng M16. So ang added features po nito, explain ko sa inyo, ito po, naka-fix po yung ating glass, but yung pinaka-cover po ng sunroof, na bakal, na armored po, sliding. Na-slide po natin siya. Ang purpose po kasi is, pag gusto niya may liwanag, hindi naman kailangan operable to, ito lang po ang bagong gusto niya ikabit. So, ito yung added features natin, sa otong ito. So, meron po tayong lock para hindi po siya mag-slide, alam mo, going up tayo o going down tayo. So, yan po yung advantage na ginawa po natin. Dito naman po sa mga ating pong mga overlapping, we use 6.5mm na bakal po, may steel. So, we have overlapping, plus meron po tayong bullet charger. So, yan po yung ating pong mga laging kinaabit po natin. Sabi nga natin, para ho tayo walang gap. So lahat po ng mapapansin pwedeng dusutan ng bala ng mga maliliit na portion is, dito po mapapansin po ninyo, meron din po tayong armor dito. Siyempre, sabi ko nga sa inyo kanina, lahat po ng maliliit na merong gap hanggang maaari po ay matakpan natin. Kasi ang bala, pag pintok natin, hindi natin masasabi kung saan siya puputok. Saan tatama, yung mga ganyan po. So, ito po yung mga portion na yan. Dito sa ating mga pintuan po, lagi po tayong nagpapalit ng mga hinges. Palit po ito na fabricated po, hindi po reinforced. So, puro solid na po yan. Para po, if in case may problema po tayo, madali po tayong makakapag-adjust. Siyempre po, sa tagal po, nagsasag din po yung ating pintuan dahil because of the added weight. Kaya ho, pag karoon po ng bumaba siya, misalign, na-adjust natin dahil kasi maganda po yung ating pagkaagawa dito. Hanggang even in this portion po, may mga bakal din po yan sa loob na hindi basta-basta ihahatakin yung ating original na yero. So, in terms of doors, sabi ko nga kanina, ito naman po ay napakagaang buksan at isara. Meron tayong mga added na mga dinagdag dyan, para pag nasa labas tayo, hindi mahirap buksan ang pintuan. So, operable yung ating power window. Kahit makapal po ang ating salamin, Ayan po, always mention, bakit bumabaho yung bintana natin. If in case, during travel time, magkaroon tayo ng problema sa aircon, pwede natin siyang ibaba para hindi tayo suffocated sa loob ng sasakyan. Pangalawa po, kung may checkpoint na hindi natin alam, pwede po na hindi natin buksan ang pintuan para hindi agad mahatak yung doors natin. So, we can use that. Ayan po.
Siyempre po 'no, in terms of power window mechanism, iba na ho yung power window mechanism natin dito. Mas maganda na po. Kumbaga ho, hindi mo siya ordinary power window, isang malaking motor na po siya. At saka kung mapapansin niyo mabilis po yang bumaba, mabilis po siyang bumalik. So yan po yung advantage po ng ating mga ginagawa. Kahit assault rifle po siya, ang thickness po, 2 inches po yan. Ganyan po kapal yung salamin natin sa assault rifle. Yung ating fire window ay kailangan po palitan ng ibang klase po. Ngayon, ito pong ating sasakyan 'no, may mga armor diyan kahit sa ditong portion na ito, kahit itong portion na dito. Kumbaga ito dito, may mga armor diyan. Kasi po talagang we see to it na wala tayong gap. Yun po yung kagandahan ng ginagawa ni Exo Armoring 'no. Kumbaga lahat po siya sinilip na natin kasi po sabi ko nga po sa inyo, 22 years na tayo nasa armoring business. So talagang yung ating pong technician, matagal na rin po lahat sa atin yan. Lahat po yan regular, wala pong mga subcon dyan. Silipin naman natin yung nasa likod na armor natin. By the way, left and right niyan 'no is operable po ng ating power window. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na magaang buksan po. Hindi mo mahirapan kahit babae ho magbukas. Ito naman ho sa likod 'no, yung sabi ko, dito po kasi for VIP purposes po. Ang nangyayari po, ito pong portion na 'to, lagi po yang fix, naka-fix po yan. Yung ating pong armored sa body po 6.5 po lahat yan. Everything po lahat ng bala nilagay natin dito except po dun sa roof po, lahat po 6.5 yan. Hindi na nila kailangang islam ho yung pinto pag sinasara. Yan po, pwede lang ho nilang itulak. Tutulak lang ho nila. Yan po yung kagandahan ho niyan. So, dito naman po sa ating back door, so ito naman po ibang design. Kasi may request po yung customer na gusto niya iba yung design ng kanyang pintuan, no? So, kung nakikita niyo sa mga vlog natin, one big swing door po, no? Dito po, nagka-separate po yung ating glass. Kasi ito po yan, kung ito po ay naka-fold po, madali po tayo mag-access. No need to open the door na pong isang armor plate. So, ayan naman po yan. Yan naman po ang design na gusto niya mangyari. So, still, no, we install a gun port po. Meron tayong gun port. Lagi po tayo meron na pong gun port na ginagawa ngayon. If in case po nasira door natin sa handle sa kabila, pwede po natin buksan po dito. Meron tayong hidden. So, automatic pa rin yung ating door sa likod. Ayan. Ngayon, punta tayo sa kabilang side naman, no? Sa kabilang side, kung mapapansin po ninyo, same din po kung ano yung explain ko sa inyo dun sa kakabila na hindi po gumagalaw ang ating bintana rito. Fix po. Upgraded lahat ng ating mga hinges. Ito po yung ating mga ginawa pong mga trim, everything. Parang wala pong nangyari. Gusto ito mabalik sa original look po yung ating auto. Except mapapansin po nila kung marunong sila tumingin ng armored po. Mapapansin nila yung ating mga overlapping. Ayan po, yung mga bullet catcher. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito, nasa right side na tayo no, ng pintuan. So, same po, hindi nyo kailangan makipag-away sa pintuan, lagi pong tutulak nyo lang ho. Kasi po maganda po ang pagkaka-align natin dahil po doon sa ating mga fabricated hinges. So ang dinagdag pala natin dito, yung ating suspension also. We have with the shocks and spring para po tumayo ng maganda at maibalik po sa original po yung auto natin. Ayan po, makikita ho ninyo na halos isatong-sakto po yan sa ating height ng sasakyan. So punta naman ho tayo dito sa engine bay. So kung makikita nyo po yung engine bay natin, may mga armor plate po tayo sa mga fuse box. Yan po, ito mga to. Yung ating pong mga battery po na nakatago yan. May mga armor plate po yan. And also, we have a firewall po na nakatago din po na hanggang baba po, naka-armored po yan. So, dito po, no, sa ating pong harapan po, dito, meron po naka-hidden din po dyan na ram bumper. If in case po na gusto nyo siyang i-ram sa humarang sa inyo, hindi kagad papasok itong mga bumper ninyo or fender nyo para umipit sa ating tires na magkukos ng hindi pag-ikot ng gulong. Yan po yung mga additional po niya, no? Pero I forgot, yung palang, meron po tayong run flat. We have run flat insert sa loob po nito. You can run up to 50 kilometers depende ho sa road conditions. And also, yung ating pong brake pad po, we replace the brake pad po na pang racing. So, kumbaga hindi na po yung ordinary, automatic, pinapalitan ho natin siya. Eto, no, ang mga dinagdag ho natin dito, no, kung mapapansin nyo, JX po to, pero ito po, hindi siya naka-chrome. Kasi po, pinoil natin ito. Pinoil po natin ito para ang gusto kasi namin black on black lang talaga siya. Pati ito po mga chrome ang supposed to be po ito, no? Ngayon po, gusto niya black on black po talaga siya. Kaya yan po ang ginawa ho natin dyan. At saka naglagay ho tayo dito ng blinker. Yan po, no, mapapansin po nyo, wala kayong makitang dahil tinago talaga natin yung ilaw ng blinker para hindi ho siya masita or mapansin agad ng mga pulis. So, pero kita naman ninyo, maliwanag pa rin po siya.
kung gusto lang mo niyang gamitin. So siguro no, Ira, ang maganda rito, test drive natin yung auto para mapil naman natin yung ride. Tara. Yan no, palabas na tayo ng planta ng Exo Armoring. So testingin natin. Itong auto to parang hindi mo feel talaga na naka-armored yung sakyan. 3.5 lang yung makina niya, B6 pero the power and torque napakaganda niya. Please obey all traffic regulations. Diba? Yung car itself nagkasalita. Napakagandang auto. Kung titingnan nun ninyo, ayan po. Please obey all traffic regulations. Lakas na makina. Lalo siguro pag hindi naka-armored to. Anyway, this car is for delivery. Tinest natin ngayon. Ready for pickup na siya ng ating customer. So, tingnan naman natin sa U-turn, no, kung kamusta rin siya. Yeah, ganda. Yung handling niya, yung suspension niya, walang tagtag, mas magandang ride niya. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, no? Kuyang Robert. Kung meron po kayong tanong, you can call me at 0917-837-3099. This is Kuyang Robert Saluta. Maraming salamat po. Thank you very much and God bless.